Sayang ang manok, natapos sa ba ang range mo? Sayang ang manok. Oh, ito. Itutur ko sa inyo yung range area ko. Hindi pa ito natapos pero malapit na. At pagkatapos ng ng banding sa lahat ng mga sisiw ko, ilalagay ko na dito sa range area ko. Ito yung range area ko. Ito. Ha? Malaki-laki na to. Okay? Simple lang ito. Basta may range area tayo may lagay ng ating mga sisiw. At ito, lapit na tong matapos. Oh, dito natin gagawa tayo ng ng kubo sa mga sisiw natin kasi kapag umuulan, may sisilungan sila. Oh, ito. Ito malapit na to. At ito yung range area ko. Oh. Ano kasi ganda nito kasi yung lupa tahirig. Kasi napaganda yung tahirig yung lupa kasi kapag umuulan, yung mga dumi ng ating mga alagang manok flood lang. At dito, makikita mo may saging, hindi masyadong mainit. Tinamnan ko to ng Carabao grass tapos hindi tumubo kasi hindi siya natamaan ng init kasi tingnan nyo may mga saging, mga puno kasi yung Carabao grass tumutubo lang yan kapag mainit mainit yung lugar nila. At hindi sila tumubo kasi hindi tamaan ng init. At ito malaki na to. Simpleng range lang. Importante na malagay natin ng malaki yung mga sisiw natin kasi importante yan. Lulusog sila at lalakas. Ito, paganda na to. Malapit na itong matapos. Tingnan nyo yung range ko. Ito, sayang ang manok. Kaya importante sa atin na i-range natin yung ating mga manok. At sa malalaking lugar na i-range natin kasi para sumigla sila at malalaki yung lugar na lakaran at lalaruan nila. Ito, ilalagay natin to pagkatapos ng banding. Apat tong banding kapag matapos na ang banding natin, ilalagay na natin yung mga sisiw natin ito. Dito natin ilalagay lahat sa range area ko. Okay. Sayang ang manok.